Malalaman na ako ay tinawag ng Diyos. Amen? At nung meeting namin, may nagsabi, may kasama kami pastor na nagtanong. Sabi niya, nagtanong daw siya sa Diyos kung tinawag pa talaga siya ng Diyos. Amen? Narinig daw niya, ang kulit-kulit mo! Amen? At Amen? At sabi nga ni Pastor Richard Saberto, nung sagana ka, hindi mo tinatanong ang Diyos kung tinatawag ka, pero nung naghihirap ka, kung questionin mo ang Diyos kung tinawag ka nga ba talaga o hindi. Diba? Marami ang nag-aalinlangan kapag ang pinag-uusapan ay ang panawagan ng Diyos. Amen. Amen? Oo, iba-iba po tayo ng talento. Iba-iba tayo ng gift o regalo mula sa Diyos. Subalit, ako po'y naniniwala at sumasampalataya, iisa ang ating panawagan. Amen. Hindi man lahat ay pastor's wife, hindi man lahat ay guro, apostol, evangelista. Amen? Pero ako'y naniniwala ngayong gabi, lahat po tayo ay tinawag ng ating pong Panginoon. Amen. Amen? 1 chapter 15 verse 16, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Salamat sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pong Panginoon. Ako po'y mangangaral ngayong gabi sa paksang Our Calling in the Kingdom of God. Amen? Amen. Ang ating panawagan sa kaharian ng Diyos. Tayo sa mandaling manalangin, purihin natin, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Glory to Jesus Christ sa mabanal. Salamat po, Panginoon, sa panawagan. Salamat sa paghirang sa bawat isa sa amin. Panginoon, hindi kami ang pumili sa iyo, kundi ikaw ang pumili Yes. at tumirang sa amin, Panginoon. Amen. Kaya patuloy ko pong dalangin ngayong gabi, ikaw ang humipo at pagbukas ng puso ng bawat isa. Maging ang mga nanonood online, Panginoon, ikaw magpala. Pagpalain mo po ang iyong banal na salita. Patuloy kang gumawa ng himala. Patuloy kang humipo at magbukas ng mga puso. Panginoon, wala po kami magagawa. Tago po kami sa iyong likuran. Iyo po ang mahayag sa aming kalagitnaan. Salamat po sa panawagan. Salamat sa iyong salita. Sa iyo po ang lahat ng kapulihan. Sa rangalan na lola at yan, bakit po kami pagkatagumpay? Ito po ang aming dalangin sa mga kapangyarihang pangalan na Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Our calling in the kingdom of God. Unang-una, mga minamahal, we are called, or we were called to be His church. Amen. Amen. Tayo po'y tinawag para maging iglesia, church ng ating Panginoon. Amen? Kaya, kung ang ibang sekta, si Kristo ay tao lang sa kanila, tayo po, si Kristo ay Diyos. Amen. Amen? So, tayo ang tunay na iglesia ni Kristo. Amen? Sapagkat kinikilala natin siya na Diyos na nagkatawang tao. Amen? Hindi natin siya tinatakwin bilang Diyos. Amen. Amen? Kaya, ngayong umaga o ngayong gabi, mga minamahal ko po sa ating pong Panginoon, we were called to be His church. Amen? Tinawag tayo para maging iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians chapter 12, verse 27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. Amen?
Colossians chapter 3 verse 15, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, at kayo tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo maging mapagpasalamat. Kaya mga minamahal ko po sa Panginoon ngayong gabi, ang church ay dapat nagkakaisa. Amen. Ang church ay may iba't ibang bahagi. Amen? Gaya ng isang simbahan, may bubong, mayroong bintana, mayroong pintuan, mayroong haligi, mayroong dingding, mayroong sahig. Amen? Ganon din ang katawan ni Kristo, mayroong ulo, mayroong liig, mayroong braso, mayroong kamay, mayroong paa, mayroong ilong, mayroong tainga, mayroong mata, mayroong bibig. Iba't iba ang trabaho ng bawat bahagi. Amen. Subalit, iisang katawan. Amen? Kaya dapat ang bawat bahagi ay kabahagi. Kasangkot, gumagawa, nakikiambag. Kaya una tingnan natin mga minamahal, amen, bilang tinawag na maging iglesia, yung kahulugan ng iglesia. Meaning of iglesia or church. Sabi sa Pahayag chapter 1 verse 20, ang hiwaga ng pitong bituin ay nakita sa aking kanang kamay, at ng pitong kandilerong ginto. Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia, at ang pitong kandilero ay ang pitong iglesia. Tignan niyo po. Amen? Ulitin natin. Ang hiwaga ng pitong bituin ay yung nakita sa aking mga kamay. Ang pitong kandilerong ginto. Ano ba yung kandilero? Candlestick. Di ba? Kung meron kayong altar noon, di ba meron yung lagayan ng kandila. Yun yung kandilero. Amen? Nakuha nyo? Kandilero. Ang pitong bituin ay mga anghel sa pitong iglesia, at ang pitong kandilero ay ang pitong iglesia. So, ang kandilero, amen, ay ang iglesia. Amen? Tagahawak. Amen? So, kandilero, lampstand, so candlesticks, tagahawak o tagadala ng ilaw. So, ang tagahawak o tagadala ng ilaw ay ang iglesia. Amen? Iglesia o Ecclesia, meaning an assembly of Christians gathered for worship in a religious meeting. Ito po yung Iglesia o Ecclesia, kahulugan ng Ecclesia. Amen? Kaya, ang Iglesia ay ang kandilero, tagahawak ng ilaw o ng kandila. Amen? Diba? Tingnan niyo po ang sabi, 1 Corinthians chapter 16 verse 19, binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Kayo binabating malabis sa Panginoon ni Aquila at ni Prisca, pati ng iglesyang nasa kanilang bahay. Amen? Kaya sino ang nasa iglesia? O sino ang nasa church? Hello? Sino? Ikaw at ako. Tayo ang nasa church. So tayo bahagi ng iglesia. So bilang bahagi ng iglesia, o being a part of the church, we are the candlestick. Amen? Tayo po ang humahawak o nagdadala ng ilawan o ng ilaw. Ang pitong kandilero, ulitin natin, balikan natin yung Revelation 1:20. Ang pitong kandilero ay ang pitong iglesia, ang kandilero ay ang iglesia. Amen? Nakuha niyo mga minamahal? Amen? Kaya tignan naman natin, amen? Kaya ang iglesia, tagahawak ng ilaw o ng apoy. Amen? At tingnan naman natin yung apoy. Amen? Ang apoy ay ang Espiritu. Amen? Pahayag chapter 4 verse 5, mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga kulog at may pitong ilawang apoy na mga nagdiliyab sa harapan ng luklukan na siyang pitong Espiritu ng Diyos. Amen?
So, ilawang apoy na siyang pitong Espiritu ng Diyos. Ang Iglesia o Church, siya bilang kandilero, ikaw at ako ang nasa church. So, tayo ang kandilero. So, bilang kandilero, kailangan may hawak o dalakang apoy. Amen? Amen. Ano ang purpose ng kandilero? Tagahawak ng apoy. At ang apoy na ito, mga minamahal, ay ang Espiritu ng Diyos. Amen. So ikaw at ako bilang kandilero ngayong gabi, o bilang iglesia, bilang bahagi ng iglesia, bilang bahagi ng church, dapat nasa iyo at nasa akin ang Espiritu ng Diyos. Amen. Amen? Hindi ibang apoy. Hindi ibang Espiritu. Dapat apoy mula sa Diyos ang ating pong dala. Dapat Espiritu ng Diyos ang nasa atin. Amen. Amen? Kaya, kung ibang Espiritu ang dala natin, iba ang makikita sa atin. Amen. Amen? Kung ibang Espiritu, hindi makikita at masalamin sa atin ang Diyos. Amen? Kaya, ngayong gabi, ano ang nakikita sa iyo? Being a part of the church. Amen? Kaya napakalagi natin sinasabi yung ating testimony. Amen? Kaya kung ano tayo dito sa loob ng church, dapat ganun din po tayo sa labas. Amen. Kung ano yung suot natin dito sa loob ng church, dapat ganun din po tayo ang suot natin sa labas. Amen? Sapagkat, amen, tayo po'y naniniwala na ang Diyos po ay banal. Tayo po'y naniniwala, amen, na ang Diyos, amen, ay Diyos na pumupugnaw, Diyos na makapangyarihan, amen, Diyos na mabuti. Diba? Kaya, mga minamahal ko po sa Panginoon ngayong gabi, amen, dapat makita sa atin kung sino ang Diyos nating pinaglilingkuran. Amen. Philippians chapter 2, verse 14 to 15, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang laing liko at masama. Na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw o sa liputan. Amen? Kaya ngayong gabi, mga minamahal ko po sa ating pong Panginoon, tayo po, amen, ay tinawag para maging church, para maging ilaw at asinan sa liputan. Amen? Para maging patutuo ng Diyos sa labas. Amen? Tayo po ay bahagi o tinawag para maging bahagi ng church. Amen? Kaya ngayong gabi, mga minamahal ko po sa ating pong Panginoon, ang Diyos ang tumawag sa atin, walang sala yun. Amen. Amen? Siyang tumawag sa atin para maging bahagi ng kanyang church. Kaya, mga minamahal ko po sa Panginoon ngayong gabi, amen, gawin po natin ang ating pong tungkulin, amen, bilang patutuo ng Diyos sa harapan ng mga tao. Ulitin ko, sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Amen? Kaya we are called to be His church para maging patutuo ng Diyos sa mga tao. Amen? Nais ng Diyos, maligtas sa lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Amen? Nais, ang Diyos sa ating pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig. Amen. Amen? Kaya, bilang naglilingkod sa Diyos, bilang bahagi ng Diyos o bahagi ng iglesia ng Diyos, makita sa atin ang pag-ibig na nagmumula. Amen? We are called to be His church. Pangalawa, we are called to be His disciple and make disciples. Tinawag po tayo para maging alagad ng Diyos. Amen.
alagad si Kristo at gumawa ng alagad. Amen? Mateo 28 verse 18 to 20, at lumapit sa Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa atin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Kaya mga minamahal ko po sa ating po, ito po ang panawagan sa bawat Kristiyano. Hindi man tayo pare-parehas ng talento, ng kaloob mula sa Diyos, subalit ikaw at ako ay tinawag upang maging alagad ng Panginoong Jesucristo at gumawa din ng alagad. Amen? Kaya, mga minamahal ko po sa ating pong Panginoon, ito yung panawagan, sabi, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Amen? Kaya ito ang panawagan sa bawat isa sa atin, ang gumawa po ng alagad. Ang magturo, di ba? Pinag-aralan natin ng nakaraan. Amen? Na ituro ang bawat natutunan natin. Ituro ang bawat napag-aralan natin. Kaya wala po tayong excuse na hindi tayo marunong. Amen? Wala tayong excuse upang sabihin natin, hindi ko alam. Amen? Ito po yung Biblia. Kung tayo po'y nagbabasa ng Biblia, alam natin ang Amen? Diba? Alam natin kung ano yung binasa natin. Kaya nga tayo nag-memory verse, gaya ng pinag-aralan natin kaninang umaga. Amen? Diba? Sa ating pong Sunday school. Diba? Right foundation, tamang pundasyon sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Amen? Kaya wala tayong excuse na hindi tayo marunong. O wala tayong alam. Hindi ko alam. Amen? Kaya bilang mga alagad ng ating mong Panginoon, kailan tayo magdesisyon? Kaya daw po sumasama ang mundo na hindi dahil dumarami ang mga masasama. Kaya sumasama ang mundo dahil yung mga mabubuti ay hindi nagsasalita. Amen? Sinasabi po natin na tayo Kristiyano. Sinasabi natin na tayo ang totoong iglesia ni Kristo. Sinasabi natin na tayo ang tunay na saksi ni Jehovah. Pero ang tanong ngayong gabi, ipinapakilala mo ba ang ating Panginoong Jesucristo? Itinuturo mo ba si Jesus na siya ay Diyos na nagkatawang tao? Amen? Kaya sa mga estudyante, dapat kayo'y nagbabahagi sa inyong mga kaklase. Diba? Dapat alam ng mga tao kung sino ang Diyos natin pinaglilingkuran. Meron po akong kachat. Amen? Sabi niya, si Kristo daw ay tao lang. So, ini-insist ko talaga na siya'y Diyos at katawang tao. Amen? Bago siya naging tao, saan siya nagaling? Diba? Sabi po dito sa 1, sa ating pong teksto, mga minamahal ko po sa Panginoon,
Amen. 1 chapter 15 verse 28. Amen. O 16. 16 ba yung text natin? 16 verse 20, ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Amen? So bago siya naging tao, siya mula sa Ama. Kaya siya po'y anak ng Diyos. Diyos na nagkatawang tao na hindi matanggap ng maraming mga tao. Amen? Kaya bilang mga alagad ni Kristo, mga minamahal ko po sa Panginoon, anong pagpapakilala mo sa ating Panginoon? Sino si Jesus sa iyo? Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, amen, lumago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Amen. Amen? So, sabi ni Pastor Erwin, knowing well your Savior, kailangan mong makita o makilala ng maigi kung sino ang iyong tagapagligtas. Amen? Kaya mga minamahal ko po sa Panginoon, tayo po ay tinawag na maging alagad ni Kristo upang tayo din po ay gumawa ng alagad. Amen? Kaya dapat lagi tayong nasa gawain. Dapat lagi tayong, amen, nagbabasa ng kanyang salita para lalo pa nating makilala pa ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kapag wala ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, hindi niya luluwalhati ng Panginoong Isus, sapagkat ang trabaho ng banal na Espiritu ay luwalhati ng ating Panginoong Isus. Amen? Kaya mga minamahal ko po sa Panginoon ngayong gabi, we are called to be disciple of Christ. Amen? And make disciple. Kaya sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Kaya mga minamahal, tinawag tayo para ipakilala ang Panginoong Hesus sa mga tao. Amen? May nagsabi na once you start, amen, preaching the gospel, o once you start na ibahagi ang Panginoong Hesus sa tao, yun na yung umpisa na siya ay ginagawa mong alagad ng Panginoong Hesus. Amen? Kaya mga minamahal, ipakilala natin ang Panginoong Hesus. Napapanahon o hindi napapanahon, ipakilala natin ang Panginoong Hesus sapagkat walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Our calling in the kingdom of God is to introduce Jesus Christ to the people. Amen? Ipakilala ang Panginoong Hesus. Kaya, mga minamahal ko po sa Panginoon, uulitin ko, kailangan makilala natin ng maigi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Pangatlo, sa ating pong pagtatapos, we are called to be blessed or to bless. Amen. Tinawag tayo para pagpalain. Unang-una to inherit blessings. Amen. 1 Peter chapter 3 verse 8 to 9. Finally, all of you be harmonious. Tama ba? Basa ko. Sympathetic, affectionate, compassionate, and humble. Do not return evil for evil or insult for insult, but instead bless others because you are called to inherit blessing. Amen? Kaya mga minamahal ko po sa Panginoon, amen? Sabi po ng salita ng ating pong Panginoon ngayong gabi, 1 Peter chapter 3 verse 8, amen? Sa wakas magkaroon kayo ng pagkakaisa. Magtinginan kayong mabuti
Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mababang loob. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustahin ang umaalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyo sila, ipagpalain. Yaman. Hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Amen? Kaya sabi ni Jesus Christ, John 10:10, ako'y pumarito pang mga tupay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Kaya mga minamahal ko po sa Panginoon, ngayong gabi, tinawag tayo para magmana ng mga pagpapala ko ng sa Diyos. Amen? Pangalawa, tinawag tayo, amen, para maging banal sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Amen? 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16. Amen? Yabang ang Diyos ang humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Banal ang humirang, kaya magpakabanal anuman ang ating ginagawa. Amen? 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, tayo tinawag na Diyos hindi sa karurumi kundi sa pagpapakabanal. Amen? Kaya ano po ang ating ginagawa sa bawat araw? Yun po ba ay magdadala sa atin sa pagpapakabanal? Yun po ba magdadala sa atin para maluwalhati natin ang Diyos? Yun po ba magdadala sa atin, amen, para maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng ating Panginoon? O ang ating mga ginagawa ay nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Huwag nawa, mga minamahal ko po sa Panginoon, ng ating mga ginagawa sa bawat araw ay magpapalayo sa atin sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Dapat ang ginagawa natin ay lalo pa tayo, amen, mapalapit sa Diyos. Lalo pang maayos ang relasyon natin sa Panginoon. Amen. Sapagkat isa pa, mga minamahal, tayo'y tinawag, amen, para makipag-unite sa ating Panginoong Isus. Amen. Kung hindi tayo makikipag-unite sa ating Panginoon, kung hindi tayo makikipag-isa sa ating Panginoon, mahirap ang tayo po ay maging banal gaya niya. Amen. Sapagkat kung sino ang lagi mong kasama, nagiging ganun na. Amen? Kaya kung tayo po'y nakipag-unite, nakipag-isa sa ating Panginoon, kung siya yung ating laging nakakasama, nakakausap, amen? Gaya po, di ba? Babalikan po natin ang aklat ng Exodo, amen? Si Moises, 4 na pong gabi at 4 na pong araw, amen? Na nakipag-usap sa Diyos, amen? Sa ibabaw ng bundok, amen? Nang bumaba siya, namumuti ang kanyang mata. Amen? Sapagkat nakababad siya sa presensya ng Diyos. Amen? Kaya mga minamahal ko po sa Panginoon, saan tayo nakababad? Huwag niyo akong tignan ng ganyan. Amen? Alam natin sa ating sarili, wala tayong maililingit sa Diyos kung saan tayo nakababad. Amen. Kaya ngayong gabi, mga minamahal ko po sa Panginoon, ang ating bang pinagbababadan, amen, sa bawat araw, ito ba yung magdadala sa atin para maging banal sa harapan ng Diyos? Tayo lang po ang makakasagot niya. Amen. Sikapin natin na ang pinagbababadan natin sa bawat araw ang magdadala sa atin sa pagpapakabanal sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Pangatlo, sa ating pong pagtatapos, amen, we are called to bless and to inherit eternal life. Amen? Yan po, mga minamahal, ang ating pinaka-aasam-asam. Yung tayo po ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, sa San Juan, meron po tayong kapatiran doon. Amen? Hallelujah. Nung nanaginip siya,
Unang panaginip niya, siya'y naiwan sa rapture. Amen? At yung pangalawang panaginip niya, siya po ay nahulog sa impyerno. Amen. Mga minamahal ko po sa Panginoon, we are called to inherit eternal life. Amen? Hindi para mahulog doon sa impyerno o maiwan sa rapture. Amen. Amen? Kaya mga minamahal, yung aantayin pa ba natin na tayo'y managinip ng gano'n para tayo, amen, maging maapoy? Salamat sa Diyos. Siya po ngayon ay araw-araw na nananalangin sa Diyos. Amen. Sabi ng kanyang pastor. Amen? Kaya ngayong gabi, mga minamahal ko po sa ating pong Panginoon, amen? Saliksikin na, siyasatin natin ang ating sarili. Baka pagdating ng rapture, maiwan tayo. Hallelujah. Huwag na wag. Amen? Kaliwat ka na ng gera. Amen? Nag-testing na ng ballistic, CBM, ballistic missile, ang China. Sabi ng Panginoon, ito yung mga sinyalis na malapit na siyang dumating. Gera, bansa sa bawat bansa. Tagutom, maraming, amen, mula ang propeta, mula ang mga aral, mga nagpapakilala na sila ang Kristo. Nariyan na ang mga tanda Yes. na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal ko po sa Panginoon, we are called to inherit eternal life. Amen? Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Amen? Ang sumampalataya sa Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ulitin natin 1 Timothy chapter 6 verse 12, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Amen? Kaninang umaga, amen? Ang pinag-aralan natin ay proseso para, amen? Lalo pang tumatag, lalo pang madagdagan ang ating pananampalataya. At sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, amen, in-skip ni brother kanina, hindi niya binasa kanina. At sabi doon sa Hebrews chapter 11 verse 6, hindi maging kalugod-lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Amen? Kaya mga minamahal ko po sa Panginoon, yung pananampalataya natin, amen, lalo pa natin patibay. Amen? Ang Panginoong Hesus ang nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Amen? Sabi ng Hebrews chapter 12. Kaya mga minamahal ko po sa Panginoon na yung gabi, amen, hilingin natin sa Diyos na dagdagan pa ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Ang sumampalataya sa Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus Christ. Amen? We are called to bless.